Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay. Gaya nga po ng binanggit natin kanina, ang pag-uusapan po natin ngayong segment kung ano po ba ang difference ng BSKE election sa midterm election. Ang sagot po dyan mga kabarangay ay malaki po. Bukod po sa automated ang midterm election at manual naman po ang barangay election, mahigpit po ang COMELEC sa barangay elections due to a 2009 Supreme Court decision in Peñera versus COMELEC, which is GR number 181613. According po to the decision, the Supreme Court ruled that premature campaigning is no longer prohibited based on existing election laws. Number one, the law states that a candidate is only a candidate from the start of the official campaign period. So unlawful acts applicable hereto shall take effect only upon the start of the campaign period. Para po sa atin pong susunod na eleksyon, yan po ay mula February 11, 2025. Start po for national candidates or senators at para naman po sa ating mga local candidate, March 28 naman po. Ang election po natin next year ay on May 12. So ang tanong po ngayon, maghihigpit po ba ang COMELEC ngayong local and national elections gaya ng paghihigpit na ginawa noong nakaraang BSKE o Barangay and Sangguniang Kabataan election last year? Maraming salamat, SK May Kags Marie. Paunlakan mo ako na explain ko lang muna ang Supreme Court decision na yan sapagkat yan po ang tinatawag na jurisprudence o pinagbabasihan ng ating mga movements ng COMELEC at saka ng mga kandidato. Mahalaga po kasi yan sa buhay ng eleksyon. So ano po itong Peñera versus COMELEC na nangyari lamang po ang desisyon noong 2009. Si Rosalinda Peñera, tumatakbong mayor nung time na yon, kinasuhan ng kanyang katunggali ng premature campaigning. Kasi wala pang campaign period, nakasakay ho yata siya sa kanyang sasakyan at kumakaway na sa mga tao at namimigay ng candy. So, premature campaigning sa pagkakaintindi po nung time na yon. Nanalo po siya at pinapadisqualify siya ng kanyang katunggali. In other words, ang sabi ng Supreme Court, wala siyang kasalanang premature campaigning. Bakit? Dahil sa isang election law na nagsasaad na hindi ka pa kinukonsidera na kandidato not unless nasa campaign period ka na. Yan po yung Omnibus Election Code. Ano nga pala yung code na yun, Kags Marie? Okay, let me read it po mga kabarangay. Under Section 79A of the Omnibus Election Code defines a candidate as any person aspiring for or seeking an elective public office who has filed a certificate of candidacy. Pero po, dun sa nakalagay na second sentence of the third paragraph of Section 15 of RA 8436 as amended by Section 13 of RA 9369 provides that, ito po yung pinakamalinaw dun sa dalawang provision na naging resolution po ng Supreme Court. Any person who files his certificate of candidacy within the period of filing shall only be considered as a candidate at the start of the campaign period for which he filed his certificate of candidacy. The immediately succeeding provision in the same third paragraph states that unlawful acts or omission applicable to a candidate shall take effect only upon the start of the aforesaid campaign period. Ayan, maraming salamat. Ayun ang batas. Omnibus Election Code na nagsasabi na in Tagalog, magiging kandidato, ikukonsidera ka lang na kandidato kahit nag-file ka na ng COC, ay hindi ka pa kandidato nyon. Magiging kandidato, formal na kandidato ka lamang at the start ng campaign period. In this case, yung sinabi namin kanina na kakonect,
yung mga dates na sinabi ni SK May kanina. So, ano yung effect nito? Mag-i-stricto ba ang COMELEC? Walang magagawa ang COMELEC. Kaya ngayon, naglilipanan na mga tarpaulin, kahit ano na pinamimigay, pwede na yung bowlers, hats, lahat ng pinagbawal noong BSKE election ay pwede na ngayon due to Peñera versus COMELEC. Dahil ang sinasabi ng Supreme Court, hindi pa sila kandidato kahit nag-file na ng COC. Kinukonsidera lamang silang kandidato pagdating sa araw ng first day ng kampanya, yes, tama hanggang dyan, last Kags day ng Butch. kampanya. At sigurado ko, Kags Butch at SK May, ang ating mga kabarangay ngayon ay litong sila sa mga nangyayari at Opo. sa mga binibitawan natin ngayon na mga GR numbers, yung Supreme Court ruling, yung ruling ng COMELEC, bakit nagkaganito. Ang linaw-linaw noong nakaraang BSKE, bawal na yung ganito, ganyan. Opo. Sayang yung aming mga binili na hindi namin na ipamigay Ang sa dami mga tao. na-disqualify. May mga na-disqualify. At nasuspend rin may po. mga nasuspend. Tapos ngayon po, ito po ang sasabihin nyo sa amin. Opo. Dahil meron pong ruling ang Supreme Court before na Peñera versus COMELEC. Opo. So, ang tanong nito ngayon, bakit nag-stricto ang COMELEC Yan nga po. ng BSKE, di ba? SK9. No? Ito yun. Di ba, sabi natin, pinag-usapan natin kanina, nakakita yung Kongreso ng Lusot. Imbis na postponement na pinag-uusapan, fixed term limits, di ba? Matatalino yung mga tao na si COMELEC Chairman George Garcia, pinag-aralan yan. Matalinong tao naman po ang ating pong commissioner. At sinabi niya, yung Peñera versus COMELEC applies only. Yung desisyon, nangyari yun nung national and local election na automated. Automated nung time na yon. Sa barangay hindi automated, manual. Yun ang kanyang pinagbasihan, hindi applicable ang Peñera because manual tong election na to. Manual. At non-partisan ang barangay election. So, nag-stricto siya. Ngayon, kung ako tatanungin personally, okay naman yung ginawa niya Diba? Sa totoo lang. Kasi, nabawasan tayo ng gastos tayo mga barangay officials o mga prospective candidates. Okay naman. Kaya lang nakakalito. So ito ho, inaano namin po sa inyo na ganito po ang magiging sitwasyon ngayong eleksyon. Wala nang premature campaigning. Lahat kung anong gawin sa inyo ng prospective candidates o ng mga nakaupo, magpa-meeting na, ganito, tarpaulin, sige, naglipa na, pati mga puletas. Kung gusto na maglabas na, pwede kasi wala pang campaign period. Opo, maraming salamat po, Kags Butch. At kagaya nga po ng nabanggit kanina ni Kags Marie, ito pong mga nangyayari na ganito ay nagkakos po talaga ng confusion sa lahat po ng ating mga kabarangay, maging po sa ating mga barangay officials, hindi po ba? Sa tingin niyo po ba mga kagawa, dapat po ba ay ma-institutionalize na po yung mga proseso at technicalities na ganito sa mga darating po na panahon o depende pa rin po ito sa pagpapalit po ng ating commissioner sa COMELEC at sa interpretation po ng Supreme Court decisions? Alam mo, SK May, ang tingin ko talaga dyan, kung sino ang commissioner na nakaupo, yun talaga ang maglalagay kasi at magsasaad kung ano yung mga panukala na gagawin natin for the whole campaign period. Pero ang problema kasi dyan, Kags Butch, sa nakikita ko, dahil nga pa iba-iba tayo ng commissioners, pa-iba-iba rin yung interpretation. Pero siguro kung i-institutionalize natin, mas maganda. Kasi may basehan na po talaga tayo. At meron na talaga tayong mandato kung ano yung pwede natin gawin during the time of campaign. At kung hindi rin po yung, kung ano rin po yung mga hindi nating pwedeng dapat gawin. Ako po 100% totally agree kay Kagawad Marie sapagkat kung sino nga nakaupo at paano ang interpretasyon niya sa kanyang batas, sa Supreme Court decision at sa kanyang galaw bilang COMELEC Commissioner, yun ang sinusunod niya. Sapagkat kung hindi si COMELEC Chairman George Garcia ang Commissioner, sinabi na po ng dating Commissioner Rowena Guanzon ng COMELEC na the law does not distinguish between automated and manual. Ibig sabihin, wala akong pinagkaiba dapat yan. Kasi pareho lang ang galaw ng politika sa taas at sa baba, sa barangay. So pareho lang yan mga nangangamay, pareho lang yan naglalabas ng puletas, pareho naglalabas ng tarpaulin. So anong sinasabi mong manual at saka automated? It doesn't apply. Ang sinabi mismo ni Rowena Guanzon, ng dating COMELEC Commissioner,
it does not distinguish between the two. Yun ang kanya. Sa ngayong COMELEC commissioner, merong dinistinguish niya talaga yun. So, tama, kinakailangan SK may ma-institutionalize to an amendment in the Omnibus Election Law. Dapat yan ang pinag-iisipan ng ating mga congressman at mga senador. Baguhin na ng konti. Opo, maraming salamat po, Kags Butch. So ngayon po, bilang paglilinaw lang po mga kagawad, ano nga po ulit ang mga i-expect ng ating mga kabarangay pagdating po ng ating midterm elections sa 2025? Ay, Kags? Yes, syempre unang-unang abangan natin yung tinatawag nating premature campaigning, Kags. Wala ngayong salita ngayon yan. There's no such word as premature campaigning. So, tama si Kags Butch sa sinabi niya kanina na yan ang kadahilanan kung bakit marami tayong nakikitang mga tarpaulins, mga small caucuses na napatawag dito, patawag dyan. It's all because of, dahil nga po, protected rin sila. Kasi nga wala ngang term na premature campaigning. Nung BSKE lang po, mga kabarangay. Ang sa akin naman, meron kasing mga dissenting opinion dyan, yung ibang mga justices. Tsaka sa akin, sa akin. Kasi minsan nagdidesisyon, halimbawa, magdidesisyon tungkol sa eleksyon, hindi ka naman naging kandidato. So hindi mo alam. Ang hindi nila alam, ang effect niyan, yung mga mapiperang kandidato, pwede na mangampanya. Ngayon pa lang, nangangampanya na. Kahit 2 years ago, nangangampanya na yung iba. Pero yung mga walang pera, hihintayin talaga yung campaign period bago makakilos. Yung konting pera nila, ilalabas na nila. Which is too late. Kasi punong-puno na. At rinding-rindi na ang tao sa pangalan ni Butch Serrano dahil ang tagal ko na nangangampanya, dami kong pera. Pero yung mga kalabang ko, nataob ko na dahil ngayon pa lang sila nagpapakilala. So, to me, that is quite unfair siguro yung word, pero dahil nga Supreme Court ang nagdesisyon yan, yan ang magiging kalakaran ngayon. Tama si Kagawad. Wala magiging word na premature. And to add also, Kags Butch, no, hindi lang dahil dun sa mga meron, ay ganito, ganyan. Yung mga incumbent officials na lamang po natin, sila po yung mga nakaupo na. So, much more na mas makikita at makikita talaga sila ng mga tao. Ang gasto sa kanila. Mas magasto sa kanila. Of course, dahil incumbent sila. Lalapitan talaga Pero ng at mga least tao. nakikita natin ngayon kung ano yung mga programa at proyekto na ginagawa talaga nila sa mga syudad at mga probinsya po natin. Yes. Ayan po, maraming salamat mga kagawad. So, bilang panghuli na lang po, sa lahat po ng nabanggit natin, would you agree po mga kagawad na nanaig po pa rin ang non-partisan versus partisan politics na malaking diferensya po ng dalawang eleksyon po na binanggit natin kanina? Kags? Medyo magkaiba kasi talaga, Kags Butch eh. Ang barangay is non-partisan in nature. But in Pero by reality, practice, and by practice, it's really partisan. So, we are much more expecting ngayong midterm and national elections and local elections dahil unang-una po sa lahat, ito na yung may mga partido na talaga, Kags Butch. So, this is really a partisan election campaign sa darating po na 2025 elections. Yeah, tama. Partisan nga po, huwag kayong magtataka, kasabi lang ni Kagawad Marie, makikita nyo na kahit konsehal, nakalagay dyan, Nationalista Party, Liberal Party, so partido na po ang labanan. Not unless na gusto yung independent, pero yan po ang magiging kalakaran ngayon. At gaya sinabi ko noon, hindi naman sinasabi ni SK to, tsaka ni Kagawad Marie. Ako lang po nagsasabi ha. Babaha talaga ng pera sa 2025. Yan sinasabi ko sa inyo. Tama po kayo mga kabarangay. At maigipot nilinaw po ni Kags Butch ang kanyang mensahe. Disclaimer lamang po. Pero maraming salamat po mga kagawad. Ayan nga po mga kabarangay, sana po ay nabigyang linaw po sa inyo ang usapan pong ito. At kung magkaroon man po ng mga developments at updates po ang COMELEC, ay we will try our very best po na ibahagi po sa inyo ang mga impormasyon na yan mga kabarangay. Pero sa ating pong susunod na segment, pag-uusapan naman po natin ang kung ano po ang mga tips nila kagawad para sa ano ang mga galawang maganda at angkop para sa mga nakaupo na barangay officials sa nalalapit po na 2025 elections. Lahat po yan ay sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.